Isang magandang umaga po sa bawat isa at paumanhin din po for the time. Some things were unexpected. And this morning, if you remember, we started, I think, 2 months ago. Nag-start tayo ng series and then hindi kagad ako nakabalik. So ito pa lang yung second lesson natin regarding this topic of being chosen by God, or some of us ay mas alam ito sa tawag na election. So atin pong titignan ito sa ikalawang ating pag-aaral, at ang ating titignan is the sovereignty of God. At ano yung pagiging kahalagahan para maunawaan natin ang bagay na ito sa pagiging soberano ng Diyos. At as a quick review, tingnan po natin, nakita natin na ang predestination ay malinaw nung una natin pinag-aralan. This is clearly taught in Scripture. Hindi tanong dito kung naniniwala ka ba sa predestination or not, kasi whether we like it or not, ito ay nakasulat sa Biblia. Ang tanong ay paano mo ito nauunawaan. And when we say predestination, ito yung pagtawag ng Diyos, pagpili ng Diyos. Also, predestination concerns God's determination of our ultimate destiny, meaning ito ay patungkol sa ating pangwalang hanggang kalalagayan. So, nakita natin meron tatlong views of salvation dito. Pelagianism, ang sabi dyan, ang tao ay maaaring maligtas ng walang biyaya. Kaya nila on their own, by their own ability. So this is just a review of the previous lesson. Ano po? Yung semi-Pelagianism naman is kailangan mo ng biyaya para tulungan ka, pero yung biyayang yun, kailangan pa rin ng work ng tao, human cooperation. So parang synergism, meaning magkasama silang dalawa. And then lastly, nakita natin yung Augustinianism. So ito ay kumbaga parang mas nagbigay linaw si Augustine. So ginamit lang yung pangalan niya dito for us to be able na mas mapinpoint natin kung ano yung tinuturo nito, ay ang kaligtasan ay nakadepende entirely on God's grace. So now, as an introduction for our lesson 2, makikita natin na mas mauunawaan natin ang predestination only when we come to understand the doctrine of the sovereignty of God. So mas malinaw nating mauunawaan kung bakit naroon yung pagpili, pagtawag ng Diyos, kung mauunawaan natin ang pagiging soberano ng Diyos. Now, pag sinabi natin ang Diyos ay soberano, ibig sabihin, He does what He wills, what it pleases Him, anytime, whenever. Walang makakapigil sa Kanya, parang isang hari. And ginagamit natin yung term na sovereignty sa ating bansa. For example, di ba? We are a sovereign nation. Pag sinabi natin yon, hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa, autonomous tayo. In the same sense, ang Diyos ay sovereign, ibig sabihin ng lahat ng bagay, gagawin niya whatever He pleases. So hindi ito nakadepende sa mga panlabas na sirkunstansya o sa kalooban ng tao, but rather sa kanyang kalooban. So understanding sovereignty of God helps us to differentiate. Tinutulungan tayo nito para makita natin kung ano yung maaaring gawin ng Diyos, kayang gawin ng Diyos, what God is able to do, and what He has done. Ano yung ginawa niya? So tignan natin yung God's sovereign will. Ang lahat ng Kristiyano ay sumasang-ayon na ang Diyos ay soberano. Pag tinanong natin, naniniwala ba kayo na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na gusto niya? Sasagot sila, oo. Ang tanong, paano nila nauunawaan ito? So, ang sabi ng confession natin sa 1689, ganito yon. Mula sa kawalang hanggan ay may kalayaan at di magbabagong itinakda ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay at anumang mangyayari. Sa pamamagitan ng pinakamarunong at banal na pasya ng sarili niyang kalooban, gayon paman ay hindi siya ang may akda ng kasalanan o hindi rin siya kabahagi sa anuman doon. O hindi rin niya nilabag ang kalooban ng nilikha o inalis ang kalayaan o ang posibilidad na ikalawang mga sanhi. Bagkus ay itinatag pa nga ang mga ito, dito ay makikita ang kanyang karunungan sa pagsasaayos ng lahat ng mga bagay at ang kanyang kapangyarihan at katapatan sa pagsasakatuparan ng kanyang pagtatakda. Medyo mahaba
yung explanation dito, pero madaling salita, sinasabi dito ay may kalayaan ang Diyos na gawin ang lahat ng bagay at mayroon siyang mga itinakda, idinikri mula sa noon pa man na ito ay hindi magbabago. Ganun pa man, sabi niya rito, hindi ang Diyos ang may akda ng kasalanan o ng kasamaan. God is not the author of evil. Hindi siya ang may nagpasimula nito. Bagkus, sabi rin niya dito, ay kapag ang Diyos ay nagtakda, hindi rin niya nilalabag yung kalooban ng tao. Mamaya makikita natin yan. Now, ibig sabihin, if we are to say something, kung mayroong isang bagay na mangyayari, hiwalay sa pagtatakda ng Diyos, sa kapangyarihan ng tao o ng kalikasan, sinasabi natin na mayroong pwedeng mangyari na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Isipin natin yon, may isang mga bagay na pwede bang mangyari hiwalay sa kalooban ng Diyos. And if something, kung mayroong isang bagay na pwedeng mangyari hiwalay sa kanyang kalooban, ay ibig sabihin, hindi siya soberano. At kung hindi siya soberano, hindi siya Diyos. Hindi siya makapangyarihang Diyos. A non-sovereign God would practically imply, ang ibig sabihin nito, ay walang garantiya sa kinabukasan natin na yung mga pinangako niya ay pwedeng may katuparan. Yung ibang tao, halimbawa, mahirap itong katotohanan na ito ay minsan mahirap tanggapin. Pero halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, let's say cancer or something na terminal, maaari ba nating sabihin na hiwalay ito sa kalooban ng Diyos? Hindi ito pinlano ng Diyos, hindi ito pinermit ng Diyos upang mangyari. Kung sasabihin natin yun, ibig sabihin may mga bagay na walang kontrol ang Diyos. Hindi ba't mas nakakatakot na ang isang bagay na nangyayari sa iyo ay walang kontrol ang Diyos? Na kapag nanalangin ka, Lord, bakit ako nagkasakit ng ganito? Ang sagot sa iyo oo nga hindi ko rin alam Ay tingnan na lang natin kung ano magagawa natin. Hindi ba't mas nakakatakot yon? Pero kung alam natin na ito ay pinahintulot ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, ito'y mayroong hangganan, ito ay mayroong kung hanggang saan lamang ito maaari, mayroon itong itinakda na katapusan at ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, mas magkakaroon tayo ng pag-asa na ang mga bagay na ito ay nagaganap hindi hiwalay sa kanyang kalooban. Mas nanaisin ko yun. Ang katotohanan na ito ay mas niyayakap ko personal sa aking buhay dahil mas nakakatakot isipin na itong mga bagay na ito, hindi naman ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Kung nangyayari yan sa buhay mo, ba't pinayagan ng Diyos? Ba't hinayaan? Ibig sabihin, wala siyang kakayanan. It is better for us to see kung ano yung sinasabi ng Biblia. So, man in relation to God's sovereignty, gayon pa man, ang sabi dito, ay hindi siya ang may akda ng kasalanan o hindi rin siya kabahagi sa anuman doon. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng nilikha. Ibig sabihin, sa pagtatakda ng Diyos ng mga pangyayari, hindi niya inaalis yung free will natin. Yung ating kalooban, sabi niya, hindi inalis ang kalayaan o ang posibilidad ng ikalawang mga sanghi. Bagkus ay itinatatag pa nga ang mga ito. Meron kasing kaisipan at yung tinatawag na determinism. Ito ay doktrina na nagtuturo na ang lahat ng mga bagay gawa ng tao, kanyang desisyon, ay ultimately tinakda na ng Diyos. Pati yung pagtugon niya, determined causes external to the will, ito ay itinakda na ng Diyos. Ito ang tawag dito, determinism. Ibig sabihin, wala na silang sariling kalooban, ang tao. Wala nang free will. So, ibig sabihin, pwede nilang sabihin, bakit ako paparusahan ng Diyos? Siya naman ang nagtakda nito. Kaya naman ako nagkasala ng ganito kasi itinakda ng Diyos. Kumbaga parang hindi na sila responsable sa kanilang mga ginawang kasalanan. Pero makikita natin, this is something na inargue ni Pastor Paul, Apostle Paul sa Romans 9:14-24. At ito rin yung ina-affirm sa atin ng confession na
tayo ay mga free creatures. Meron sa amin, sa church, na nakausap akong bata, 10 years old na babae, and lagi siyang 10 years old ito, pero ang lagi niyang tinatanong sa akin, is this a topic? Lagi niya akong tatanungin kung, Kuya Joe, kung ang Diyos na ang nagtakda ng mga bagay, kahit ba yung desisyon ko ay ang Diyos din ang nagtakda. So kung ang Diyos ang nagtakda, so nagtataka siya, paano masasabing ako yun? Tinakda na ng Diyos. And this is a 10-year-old na bata. So talagang seryoso siya na kaya sabi ko sa kanya, dahil 10 years old pa lang siya, mag-color ka muna. Mahirap yung tanong niya. Pero hindi, sinagot natin siya at ipinakita ko sa kanya na hindi na-violate yung free will natin. And ito yung tanong, minsan iniisip natin, bakit ganito? Bakit ganito kung hindi kontrolado ng Diyos? Ang tanong dito, kung kontrolado ng Diyos ang free will mo, ba't ka nagtatanong ngayon? Bakit mo kini-question ng Diyos? Kasi the fact that you can question God means you have your own thought, will. Meron kang kakayanan na mag-isip para sa sarili mo. Meron kang free will. Ang problema, our free will, yung kalooban natin, hiwalay sa Diyos, ito ay inclined to evil unless makita natin ang kanyang biyaya. So, may mga objection dito. If God is totally sovereign, at kung ang tao ay bagsak, at ang lahat ay kailangang maparusahan, how can God, ang Diyos na soberano, ang sabi dito, how can God who is sovereign, ito yung laging tanong allow evil in the world and let people perish? Kung ang Diyos ay makapangyarihan nga naman, siya ay soberano, bakit niya hayaan na mayroong kasamaan at hahayaan na may mga taong maparusahan? Now, the answer to this, kailangan muna nating establish paano nagre-relate ang Diyos sa isang makasalanang mundo. Ang lahat ng Kristiyano nag-agree that God is sovereign at ang mundo ay makasalanan. Alam natin yan. Tama po ba? Ngayon, ang tanong dito, paano nagre-relate ang Diyos, ang soberanong Diyos, ang banal na Diyos, dito sa makasalanang mundong ito? Meron tayong 4 na titignan na kaparaanan na maaaring mag-relate ang Diyos to the fallen world. Paano siya makikitungo dito sa makasalanan na mundo? Unang possibility, pwedeng mag-decide ang Diyos, God could decide to give no one who is fallen an opportunity to be saved. Ibig sabihin, pwedeng mag-decide ang Diyos, sige, bahala na kayo. Hindi ako magbibigay ng opportunity na kayo ay maligtas. Bakit? Sapagkat ang isang makatarungan na Diyos, banal na Diyos, hindi naman siya required na mahalin ang isang rebellious na sangnilikha. Tama po ba? Wala naman siyang utang na loob sa atin. So kung hindi man siya magbigay ng biyaya, hindi man siya magbigay ng awa, mananatili siyang Diyos. Tama po ba? Mananatili pa rin siyang banal. Tayo yung makasalanan Mananatili pa rin siyang makatarungan. Kumbaga sabi nga nung isang Puritan, kung ang lahat ng tao maging bulag, hindi ibig sabihin walang liwanag ang araw. So mananatili, kahit hindi natin makita yung awa ng Diyos, hindi niya ito i-alok sa atin, mananatili pa rin siyang Diyos. So mercy is never obligatory. Ito ay voluntary na ibinigay ng Diyos. So the first, pwedeng yun yung gawin ng Diyos. Ikalawa, pwedeng magbigay ng opportunity ang Diyos para sa mga tao upang maligtas. God could provide an opportunity for people to be saved. Gagawa ang Diyos ng kaparaanan sa kaligtasan at sasabihin niya, bahala na kayo. Kung paano nyo, ito, meron ng opportunity, iligtas nyo ang sarili nyo. Equal opportunity for everyone. Pero walang kasiguraduhan. Halimbawa, lahat tayo nalulunod. Maghahagi siya ng mga salbabida. O bahala na kayo, kung sino makakuha, lahat kayo, binigyan na ng pagkakataon, kung sino na lang yung humawak dyan, diligtas. An equal opportunity for everyone. God could do that. So titignan natin, ganun nga ba? Minsan maraming ganun ang tingin. Ginawa na ng Diyos ang kanyang ginawa sa krus, ikaw na lang ang hinihintay. Pagtugon mo na lang. Or,
Number 3, God exercising His power and sovereignty. So, exercise niya yung kapangyarihan niya. Pwede siyang pumasok sa sitwasyon natin sa katauhan at kumilos sa ating mga puso para ma-ensure na ang lahat ay maligtas. Ang tawag po dito, universalism. Ang lahat ay maliligtas. So sa kanyang kapangyarihan, pagiging soberano, ang lahat ng tao, all people, will be saved. So ito'y maaari din gawin ng Diyos. And lastly, God exercising His power and sovereignty ay maaaring pumasok sa sitwasyon natin sa katauhan at kumilos sa mga puso ng tao para siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang mga pinili. God, according to His sovereign will and purpose, He's elected people to salvation and the rest, He passes over. Ibig sabihin, kumbaga, parang yung term na ginamit, passes over, nilampasan. Okay. Tingnan natin lahat ng argument na yon. Balikan natin ha. Una ay pwedeng walang opportunity. Ikalawa, may opportunity pero bahala na kayo. Ikatlo, lahat ililigtas. Pero yung ikaapat ay sisiguraduhin ng kaligtasan ng mga pinili ng ilan. Now, yung first argument, actually, dun pa lang, is not biblically accurate para sabihin natin na hindi nag-decide ang Diyos na magligtas sapagkat alam natin kagad that God has sent His Son for salvation. For the sake of argument, tinignan natin, maaari bang gawin ng Diyos yun? Maaari. Pero ang tanong, yun ba ang kanyang ginawa? Hindi. Pinadala niya ang kanyang anak para sa kaligtasan. So meaning, yung first argument na wala na lang maligtas, hindi ito ang ginawa ng Diyos. This is not what He has done. Rather, pinadala niya ang kanyang anak para sa kaligtasan. Now, punta tayo dun sa third argument, yung universalism. Unahin natin yun. Dito sa universalism, hindi rin ito pwedeng patunayan biblically na ang lahat ay maliligtas. Dahil ang Panginoong Hesus mismo, ang siyang nagbigay ng babala in Matthew 22:13, anong sabi niya doon sa Matthew 22:13? Then the king said to the attendants, bind him hand and foot and cast him into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew 7, actually, ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon sa langit na may mga haharap sa Kanya at sasabihin, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not make signs and wonders in your name? And anong sabi ng Panginoon sa kanila? Depart from me. I never knew you, you workers of lawlessness. So malinaw na nanggagaling sa Panginoong Jesucristo mismo na mayroong mga paparusahan in eternity. So yung number 3 na ang lahat ay maliligtas, hindi natin ito pwedeng yakapin, although sa panahon natin ngayon may mga yumayakap sa katotohanan ito. Hindi sa katotohanan, sa katuruan na ito, may yumayakap dito sa katuruan na ito at iniisip nila na ito ang gagawin ng Diyos. Ngunit kung titignan natin, kung ito ang sinasabi ng Biblia, hindi ito ang ating matatagpuan. Ngayon punta tayo dun sa number 2. Ano nga yung number 2? God could provide an opportunity for people to be saved. So pwedeng magbigay ang Diyos ng oportunidad. And ito yung marami halos na nagho-hold nito. Ginawa na ng Diyos ang kanyang magagawa para sa ating kaligtasan. Namatay na ang kanyang anak sa krus para sa atin. Ang kailangan nyo nalang gawin ay tumugon. But it also raises the same objection na kung ang Diyos ay soberano at kaya naman pala niyang gawin lahat, bakit hindi pa niya iniligtas nga? Bakit ang ibinigay lang niya ay opportunity rather than ensure everyone? Nasusundan po ninyo yung argument? Kaya naman pala niyang gumawa ng opportunity, bakit hindi pa niya ito itinodo and i-ensure ang kaligtasan ng bawat isa kung ito ay nasa kanyang kalooban. Kaya nakita natin 1, 2, 3 arguments is faulty pag atin na itong inilagay sa liwanag ng salita ng Diyos. Now we are left with the fourth argument na mababalikan natin. Ito yung Augustinian view
na hindi lamang tayo binigyan ng Diyos ng opportunity, tapos bahala na kayong tumugon. Rather, nagbigay ang Diyos ng kaparaanan ng kaligtasan. Pagkatapos nun ay kumilos pa siya sa puso nating mga makasalanan, patay sa kasalanan, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay dinala tayo sa pananampalataya upang siguraduhin na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay hindi mapapasawalang kabuluhan. Ang isang bagay na makikita natin dito ay yung sinabi ng Panginoon in Exodus 33 verse 19. Inulit din ni Pablo in Romans 9:15, I will have mercy upon whom I will have mercy, and also have compassion on whom I will have compassion. So, pag tinanong natin, bakit ang Diyos ay pumili? Ang sagot ni Pablo doon, who are you, O man, to question God? So, bilang Diyos, sa kanyang kalooban, karunungan, ay ang kalooban niya, mayroong dalawang grupo ng tao, tayong makikita dito, saved, unsaved. Pero yung saved at unsaved, ano yung kanilang pagkakapareho? Pareho silang makasalanan. Tama po ba? Ang pinagkaiba ay ligtas yung isa hindi ligtas, pero they are both sinners. So, ang Diyos ay pumili ng ilan, at yung iba, sabi doon sa ating confession, He passes over. Merong mga ay naniniwala doon sa tinatawag na double predestination. Sa double predestination, ang kanilang sinasabi, parang symmetrical. O ikaw, pinipili ko, ikaw punta ka sa langit. Ikaw, pinipili ko, punta ka sa impyerno. Tapos siya yung kikilos sa puso ng isa papabutihin niya, yung isa papasamain niya. So, doon sa mga naniniwala sa double predestination, the problem with that ay parang ang Diyos yung nag-cause ng mga taong ito na parang kung tutuusin, yung mga tao helpless. Wala silang magawa. Diyos yan di ba? Sabi ni Pablo. Pero ang ginamit ng confession na term sa atin is passes over. Bakit? In reality, kagaya nga na sinabi natin, lahat tayo ay makasalanan na. Lahat tayo matigas na ang puso. Lahat tayo rebelde na sa Diyos. Yung pinili ng Diyos, ang kanyang gagawin is babaguhin ang puso nito, i-regenerate ang kanyang puso upang siya ay tumugon sa Ebanghelyo. Doon sa iba, wala siyang kailangan gawin. Dahil automatically, we are already rebellious. We are already fighting against God. So kaya ang term na ginamit dito is hindi siya double predestination na parang may ginawa pa ang Diyos actively sa puso ng taong ito para siya ay sumama. Lahat tayo ay masama na sa pasimula pa lamang. Kaya He passes over, wala na siyang kailangan gawin. Dahil ang puso ng mga tao ay matigas na at laban na kagad sa Kanya. Pero sa tao na kanyang pinili at tinawag, nandun yung kanyang active na pagkilos sa puso ng mga taong ito upang sila ay maligtas at tumugon sa Ebanghelyo. So, there is no one who gets injustice. Anong ibig sabihin nito? There is nothing evil in mercy, but injustice, iniisip kasi nila, ang injustice, parang hindi naman yata fair yon. Well, if God is going to be fair, ang lahat ng tao ay kailangan parusahan. Kung ang Diyos ay magiging fair and just, lahat tayo ang karapat-dapat sa atin ay parusa But the thing is, God is gracious, and because God is gracious, nagbigay siya ng kaparaanan ng kaligtasan. So yung mga naligtas, madalit salita, ano ang kanilang tinanggap? Biyaya. Ano ngayon ang tinanggap ng mga makasalanan? What they received was justice. Walang nakatanggap ng injustice. Walang nakatanggap ng unfair. So let us imagine, kung lahat tayo dito preso, sa kulungan tayo, lahat tayo merong halimbawang hatol ng yung habang buhay na pagkakulong. And then afterwards,
naka-receive ka ng presidential pardon. Siguro may 3 sa atin naka-receive ng presidential pardon. At sila'y pinalaya. Masasabi ba nung maiiwan dito na sasabihin nila, ay unfair yun, dapat lahat tayo palayain? Hindi, because you are serving your sentence. Meron kang crime na nakomit and you are serving your sentence. What they received was pardon, mercy. What the rest of us receives is justice. Walang injustice dun sa nangyari. So, pagdating dito so how does this relate sa pagiging pinili ng Diyos? So makikita muna natin, kaya natin to tinignan, is the sovereignty of God, dahil makikita natin may karapatan ang Diyos na pumili para sa kanyang kaharian. So as an application for us, sige, first is humble our understanding and worship God rightly. So, ang pagiging soberano ng Diyos, ito ay nagpapaalala sa atin that siya ay Diyos. At siya ang may kakayanan at mayroong karapatan na magdesisyon. Sige, go ahead. Next slide na po tayo. Rest in assurance and confidence in salvation. So, meron tayong kasiguraduhan. Ayun yung kagandahan ng kaligtasan na meron tayo. May kasiguraduhan dahil alam natin na ang Diyos ang sumigurado ng ating kaligtasan. And lastly, sige po, let us respond with gratitude, obedience, and compassion. Kung ito ay atin ng tunay na nauunawaan na tayo ay nakita natin na ikaw ay mananampalataya, nakita mo na ikaw ay pinili ng Diyos, nandoon na ikaw ay nabuksan sa kagandahan ng Ebanghelyo ng Diyos, lalo tayong magpasalamat. Lalo tayong magalak dahil alam natin, dapat mas alam natin na hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ito. Kaya dapat lalo natin itong ipagpasalamat. So, with that, as a conclusion, nakita natin that predestination is grounded in the absolute sovereignty of God. And sa pag-exercise ng Diyos sa kanyang pagiging soberano, nakita natin na siya mismo sa kanyang habag at awa sa atin, wala siyang kinumit na injustice sa kanyang pagpili. Marami ang dito natatakot pagdating sa katuruan na ito. Na, ay naku, iisipin kasi dahil ang Diyos ay pumili, unfair. There is nothing unfair in this doctrine. And lastly, ang doktrinang ito ay tinatawag tayo mga mananampalataya na maging humble lalo sa ating kaligtasan. Lalo na sa ating mga reform. Minsan, yung ating karunungan pwedeng magdala sa atin, sabi nga, knowledge puffs up. But kung mas malalim yung pagkaunawa natin sa biyaya, dapat lalo tayong maging mas mapagpakumbaba.